May ugong-ugong ngayon, guys, sa ICC na kung saan mukhang tama dito ang isang abogado, no? Eto na, may isang abogado ang nagsalita dito na etong ICC ay gumagawa ng dahilan at may pinaplanong hakbang upang manatili si Tatay Digong sa kanilang kustodiya o manatili sa kulungan. Na under pressure na daw ito ICC dahil gusto nilang patunayan na may saysay daw sila sa mundo at gusto din nilang patunayan na may halaga sila sa mundo kung bakit nila itinayo yung kanilang ICC, no? Kumbaga ayaw nilang matanggal sa mga institution o sa mga yung mga ano ba yung tawag doon? Gusto nilang manatili na nandito sila sa mundo at silang taga-ratis talaga ng mga masasamang tao na may ginagawang hindi maganda. No, eto, panoodin natin ngayon ang pahayag nitong isang abogado. Sino tong abogado na to? Magagaman ninyo guys pag pinanoodin nyo tong video na to. Na mukhang totoo yata na may pinaplano at may balak itong ICC dito kay Tatay Digong. Sa tingin nyo kaya, posible kaya to? Eto, sabay-sabay natin panoodin yung video. Posibleng pilitin ng International Criminal Court o ICC na ituloy ang paglilitis laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang naging pahayag ng isang abogado kung saan iginit niyang tila under pressure ang naturang tribunal na patunayan ang kanilang relevance o saysay sa mundo. Kanya, kahit umano mahina ang mga ebidensya, posibleng ituloy pa rin ang kaso para lamang ipakita na may ginagawa ang ICC. Naku po, malaking kalokohan yan. Kahit mahina ang mga ebidensya, ipagpapatuloy nila, igigit nila. Ano to? Kakaibang korte ng ng buong mundo no? Kakaibang korte to. So dapat may gawin ng ibang bansa dito kung ganitong gagawin ng ICC, ipipilit nila kahit na walang kasalanan yung tao, di ba? Araw ng confirmation of charges ng ICC, nagpahayag ng pagdududa si Attorney Salvador Paulo Panelo sa integridad ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ni Panelo na naniniwala siyang nasa ilalim ng matinding pressure ang ICC upang patunayan ang kanilang relevance sa mundo, kaya't pilit umanong itutuloy ang paglilitis. Hindi naman secret. Itutuloy ang paglilitis. Mukhang mabubutasan na naman ang ICC dito. Pagka pinilit nila itong kaso ni Tatay Digong kahit wala namang ebidensya na sapat, no? Sana na lang ay pagayain nila to. Hindi, kung pipilitin nila, nako, magagalit ang taga-suporta dyan ni Tatay Digong dyan. Ito na under pressure ang ICC to prove their relevance in society. So may pressure na ituloy yung trial versus Pangulong Duterte. Sa naturang pagdinig, inilatag ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya na ayon kay Panelo ay kulang at hindi sapat. Depensa naman ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni Duterte. Ang mga naging pahayag ng dating Pangulo ay pawang rhetoric lamang at walang halong kriminal na intensyon. Gayunpaman, aminado si Panelo na hindi siya kampante sa magiging hatol ng hukuman. It's hard to be optimistic. Mahirap na umasa na papanigan ng ICC si Pangulong Duterte kasi Yun. Anak pala ni Panelo tong abogado na to, no? Malabo talaga na panigan dyan si Tatay Digong. Tingin ko baka ang magiging resulta ng kaso niya ay guilty. Matik to, guilty na to. Kasi hindi nila patatagalin niya kung walang kaso o wala silang balak na ikulong to si Duterte. Guilty yan, matik yan. nakita na natin kung paano sila nag-rule dun sa request for interim release. Kinwestiyon din ng abogado ang basehang ginamit para iutos ang pag-aresto kay Duterte. Giit niya kung patas ang laban, siguradong mababasura ang kaso. Yun. Tama yun. Kung patas talaga. Tsaka pinagbigyan na yung pansamantalang paglaya niya ni Tatay Digong kung wala silang balak na ipakulong talaga to si Duterte o ikulong dyan sa ICC. Eh wala eh. Ni-reject nila
yung request ng abogado ni Duterte na makalaya pansamantala. Ito pa kayang magiging resulta ng kanyang hearing. Lalo na pag yung last hearing na niya kung saan malalaman kung guilty ba siya o hindi. Matik yan, guilty yan. May hinang ebidensya. Gumamit sila ng ebidensya na hearsay, newspaper article lamang. Tapos, hanggang ngayon, hindi pa na-address na yung sarili nilang batas, yung Rome Statute, hindi sinunod sa pagkadala ng Duterte doon sa dahig. Sa huli, ipinahayag ni Panelo ang kanyang pagkadismaya sa pananahimik ng Korte Suprema habang nililitis ng dayuhang tribunal ang isang Pilipino. Si Panelo ang isa sa naghahain ng petition for habeas corpus sa mataas na hukuman upang questionin ang legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, wala pang tugon ang Korte Suprema. So, yun ang isang trahedya ito at para sa akin nakakahiya. Yun. Huwag nyo naasahan ng Korte Suprema dyan sa tugon na yan. Kasi kung magagabas talaga siya ng tugon noon pa, no? So tingnan natin guys yung reaction dito ng mga nakapanood dito sa video na to, no? Eto, basahin natin yung ilan sa mga reaction. Makakatulong ba sa ekonomiya ng Pinas ang pag-convict sa kay Duterte sa ICC? Ayan. Ginawang benchmark si Tatay Digong, kinakawawa lang tayo. Yung ibang leader, hindi nila madampot, pero si Tatay Digong naka-silver plater. Mga walang awa. Galit yung Bakit naman pipilitin? Ituloy kung malakas ang ebidensya. Pero kung mahina, dismiss. Bakit? Bakit pa? Dahil nagulungan ng Mareta. Ito. Sabi nila, binayadan daw yung ICC ng mga maretang cash. Ewan ko kung yung sinasabi ng Iran totoo na nabayadan ng ICC. Magaki ang babayadan ng Pilipinas sa ICC kung totoo yan, di ba? Hindi lang 1 bilyon. Bawat abogado babayadan nila doon. Lahat ng tao sa ICC babayadan nila. Ewan natin, ganyan din nakapag-usapan namin ng mga anak ko. Trophy kasi nila CPRRD, ayan. At Pilipinas lang ang kaya nilang ganyanin dahil sa suportado sila ng current government ng Pilipinas. Ayan, ito pa sabi dito. Kaya isasakripisyo talaga ni FPRRD ang kanyang buhay sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Sobrang mahina na siya. Nang bitbitin siya papunta sa dahig. Nasaksihan natin yan ilang taon na bago ang pangyayari. Ayan pa, tumutumba na ngayon dahil noon pa naman may problema na siya sa balanse. Sobrang evil ng mga nagpakidnap sa kanya. Pero sige lang, lahat ng bagay may hangganan. Tama yun. Sana lang nakarating pa din kay PRRD ang pagmamahal ng mga nakakadaming Pilipino. Ganun din. Ito pa, ganun din ang mga pasasalamat hanggang dulo. Pagtulong pa din ang nais niya. Hinayaan niyang makilala natin ng husto ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Yan, sa kakaboto nyo, dahil nabudol tayo, nabudol ka, nabudol kayo, at humingi naman ng tawad talaga dyan si BP Inday. Kasi nabudol din siya. Ito pa, di pwedeng ireklamo din ang ICC sa UN or EU for corruption. Well, kung napapatunayan, baka pwede yata. Siyempre, nakatanggap ng Mareta Ay, pilitin talaga yan. Mareta ba naman ang natanggap? Mareta talaga ginigita ng mga netizen dito, no? Kayo, naniniwala ba kayo na may Mareta talagang natanggap ng ICC? Baka sinasadya nila kasi pag nakalabas na si Tatay Diggs, tatahimik na yung ICC, wala ng mga staycation sa dahig. Baka mamimiss nila ang mga tao kaya ayaw pa nila ilabas. O, baka. Pwede, di ba? Ano masabi nyo guys? Dito,
sa sinabi ng abogado? Posible kayang pilitin niya ng ICC kahit mahina ang ebidensya? Comment down below kayo sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe na lagi kayo updated sa mga susunod pa nating mga video.